I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa lahat mga Pilipino sa buong daigdig at sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Yan po ang bagong survey ng Publicus Asia. Ano bang sinabi? Press release, PBBM is cabinet recovers in quarter 4, pahayag survey. Nako, magtapos na ang taon, ano? At makikita natin dito guys ay medyo bumaba si Vice President Duterte sa kanyang performance. So makikita natin mga kababayan kung bakit. Okay. So titingnan natin 'yan. Ito naman guys, PBBM its cabinet recovers in quarter 4. Agay. Magtapos na kasi ang taon mga besyang. So titingnan natin dito mga besyang. Good. December 15. Sabi po dito guys, basahin po natin, okay? Sabi ng pahayag. Sabi dito guys, PBM its cabinet recovers in quarter 4, pahayag survey. Sabi dito mga kababayan, basahin po natin. Manila, December 15, 2023, the pahayag 2023 end of the year survey. Sabi niya dito ay PDAS end of quarter year ito guys, 2023 tapos na ang taon. Ito na po ang pinaka-last survey ng Publicus Asia. Revealed that the overall performance rating of the PBBM administration witnessed a notable recovery, surging from 53% in quarter 3 to 61% in quarter 4. Wow, tumaas guys talaga naman kasi magaling talaga si Pangulong Marcos Jr. Mula 53% nung quarter 3 ito ay umakyat sa 61% ng quarter 4. Wow. This positive trend was notably driven by increased ratings in North Central Luzon. NCL from 53% to 64%, South Luzon, agay. SL and from 45% to 57% in the Visayas, from 53% to 63%. Wow na wow. O, diba, social? Sabi po dito, the survey also analyzed the performance ratings of newly elected officials. Senator Rapi Tulfo, nako, talaga na mataas ito si Mr. Tulfo. Maintain his position as the top performer. Agoy, with at 71%. Wow. Rating followed by the Vice President Sara Duterte at 60%. Agoy, bumaba. Now in parity with President Ferdinand Marcos Jr. at 59%. Agoy. Kung sino pa yung maraming gumawa, nagiging 59% lang. Naloka ako. Other officials such as Senator Joel Villalba from 47% to 53%. Bagyan tumaas ang mga senador konti, no? Sherwin Gatchalian from 47% to 51%. Aba, Mark Villar, ito mga performance ratings ng mga senador guys Si Villar guys ay nakakuha ng galing sa 41%, umakyat siya ng 46%. Loren Legarda from 45% to 49%. Agay. Juan Miguel Subiri from 47% to 53%. Si Roesa Ontiveros from 45% to 49%. Alan Cayetano, agay, 38% to 44%. Agay. JB Hercito from 36% to 41%, and Jingoy Estrada from 32 to 36%. Experience recovery and gains from the previous quarter. Agay. Ang sabi pa dito guys, identified issue affected PBBM. Ito guys yung mga issue na talagang naka-affected sa performance daw ni Pangulong Marcos Jr. Wow. Identified issue affected PBBM's performance including inflation, ranking as the most pressing concern at 44%. Conversely, Vice President Duterte faced challenges related to the issue of confidential fund, and intelligence funds for the Office of the Vice President, which is OVP, and Department of Education, which is DepEd, which she withdrew the request for the last November 9, 2023. Diyan talaga sa guys bumagsak sa ganyang mga issue tungkol dito po sa
dito sa ano guys sa mga isyung tawag dito confidential fund. Although sinuko niya yan guys, pero kalaunan sumama pa lang loob niya. Tapos pagkatapos niya sinuko yun, nagsalita sa social media na sinabi niya ang kumakalaban ng confidential fund ay kalaban ng bayan. Dapat hindi niya na sinabi yun. Tahimik na lang po siya. Yun pala sumama ang loob. Tapos sinigunda mano ng mga DDS na puro paninira sa kamara at saka siyempre siniraan, panlalait kay speaker, agay. Tapos sinigunda mano ni dating Pangulong Duterte, tinira ang house, pati si speaker. Tapos isang attorney, ganun din, binanatan through SMNI, ayun. Kaya nagkanda gulo-gulo. Nauwi sa kalkalan, sa prangkisa ng SMNI. Di kayo nang loka? Di kayo naloka? Dahil yan sa confidential ni BP Sara. Grabe, ang lawak pala ang damage nun, mga kababayan. So sabi po dito guys, the Pahayag 2023 End of the Year Survey provides valuable insights into the sentiments of the Filipino electorate, offering a comprehensive overview of the current political landscape. For more details, information that complete survey results are available upon request. Pahayag 2023 End of the Year Survey, ayan, conducted by the Public Justicia and Corporation is under independent and non-commissioned survey. The survey period was from 29 ng November to December 4, 2023 using the purposive sampling composed of 1,500 respondents randomly drawn from the market research funnel of over 200,000 Filipinos maintained by the Singapore office of the Pure Spectrum of US-based panel marketplace. Again, with the multinational pressure, the sample was restricted to registered Filipino voters. Ayan, was maintained by Pure Spectrum as base. Hindi nyo tanggap ng inflation, tumira kayo sa ibang bansa para maranasan nyo kung gaano kataas ang mga bilihin doon. Buti pa nga ang Pilipinas, ganun lang ang ng pagtaas ng bilihin. Sa ibang bansa, ginto. Kung sino may bilyonaryo dyan, kasing bilyonaryo ni Bill Gates, abay, ay pababain nyo yung presyo ng gasolina. Kasi siyempre pag tumaas ang presyo ng gasolina sa global, natural. Pagdating dito, talaga mataas yan. Mataas din ang mga bilihin. Siyempre, kailangan ng gasolina kahit saan. Sasakyan na ginagamit. Kaya hindi nyo pwede sisihin ang nakaupo sa Malacanang. Pero ginagawa niya ng paraan. So, ganun pa man mga kababayan. So, ito guys, ang overall performance ng ating mahal na Pangulo guys. Sabi po dito guys, end of quarter year guys last survey na po yan ng 2023. Approve 61, cannot say 23, disapprove 17. Ganyan naman kayo pag nag-survey. Pero ang totoong survey guys, yung sa akin, yung sa mga kalye survey, ay talagang yun mga kababayan, talagang solid yung aming mga pagsusurvey kasi lantaran, nga face to face. So yan mga kababayan. Ito po yung guys ang pinaka ito po yung pinaka issue kung bakit naging apektado yung performance ng ang performance ng ating mahal na Pangulo. Nakikita nyo dito guys most pressing national issue that is affecting the overall performance of the President Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ito mga to? Ayan ito pakita natin mga kababayan. Ayan, una-una guys inflation, okay, 44%. Corruption 14%. Importation of agriculture products, rice, sugar, etc. 10%. Perceived rice shortage, agay, yan po ay 8%. And oil price 6%. Ano pa yung isa? Illegal drugs 5%. Peace and order 4%. Presidential appointment of the cabinet members 4%. Smuggling 3% and traffic 1%. Agay, tama ba ang sinabi ang aking binasa? So yun mga kababayan, kaya BP Sara naman, tingnan natin. So, sabi dito guys ano ba to?
Ito po kay BP Sara, most pressing national issue that is affecting the overall performance of Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Agay, anong sabi? Saan yung sa kanya dyan? Una-una, mga kababayan, intelligence and confidential funds for the office of the Vice President. Agay. And Department of Education, 44. Mandatory, ROTC, 11. Propose new curriculum providing students the choice of enrolling in 2 more years of pre-university study to get them ready for college, 10%. President Ferdinand Marcos Jr. statement that the Philippines is considering resuming membership of the International Criminal Court, which is ang ICC, to investigate anti-narcotics campaign during the former President Rodrigo Roa Duterte administration. Ayan, 10. And of course, DepEd order requiring all public school to remove unnecessary decoration from classroom, 9. And launch of revised T10 curriculum to decongest the subject and to focus on foundational literary skills, reading, writing, arithmetic. Ayan, 9. And Sabina ordering former President Rodrigo Duterte to appear before the prosecution office to answer the allegation the greatly threatened and opposition lawmakers. Agay. Yan, 7. Which among the national issues would you consider as the most pressing issue that is hurting that overall performance of Vice Presidente? Siyempre, konektado sa kanya, guys, dahil yung papa niya, no? Si Castro ang nagsampa ng kaso. Plus the confidential fund, plus the ano pa, guys, yung 125, guys, yung contingent fund from the Office of the President to the transfer to the OBP. Kaya medyo dyan sa talaga bumagsak. Ang sa akin lang concern, ito kasi, dapat hindi na po siya nagsalita, no? Sa confidential fund. Kung hindi na ibigay sa kanya, hindi na siya dapat magsalita sa social media. Tumahimik na lang po sana siya para hindi siya maapekto, para hindi magiging apektado ang kanyang performance. Katulad nga sinasabi ko kanina, mga kababayan, nagsalita pa kasi siya na sinabi niya nga kalaban ng bayan, ay yung kumakalaban sa confidential fund, kalaban ng bayan. Hindi niya na dapat sinabi yun. Siyempre, alam nyo, guys, especially isa sa pang nakikita kung bakit bumaba talagang ratings niya is yung wala siyang sinasabi kasi, guys, na tungkol dito sa panghaharas ng mga Chinese vessels sa Western Philippine Sea. Never po natin nakita na kinukundina niya. So, we always remember, mga kababayan, ay ang Pilipinas ay 90 to 95% ayaw sa pro-China. So, yun po lang hinintay natin kay Vice Presidente Duterte na magsalita tungkol sa pangharas ng mga China vessel sa Western Philippine Sea. Pero never natin po nakita ito nagkundina. Pero yung amnesty ni Pangulong Marcos Jr. kinuntra niya, no? So, yan po ang kanyang kadahilan ko bakit bumaba ang kanyang performance. Pero okay naman yun. Ang kanyang ayan, no, pahayag end of the year, Vice President Duterte faced challenges related to the issue of confidential funds for the Office of Vice President of OBP and the Department of DepEd, 44%. So, another one, guys, ayan, basahin natin. Ito naman, guys, approval and trust and ratings. Agay. Pero yung overall performance ng Pangulo, mataas, 61%, mga kababayan. Okay na yun. Basta ang importante, nagtatrabaho ang Pangulong Marcos Jr. Hindi guys, hindi na masama. Not bad. Okay, since pa naman ganyan sila magbibigay ng rating sa kanya. Kahit marami siyang nagagawa, mga kababayan, still pa din ang ratings niya. Parang hindi nagbabago. Di kayo naloka. Pero si Vice Presidente Duterte, laging mataas yan. Every survey, laging mataas yan. Di kayo naloka. Sabi dito, pahayag 2023, end of the year, President Ferdinand Marcos Jr. approval rating rises. Tumaas din, no? After declining in the previous quarter, but Vice President Sara Duterte ratings continue to decline. Agay.
Ang sinabi po dito, tingnan natin guys, oh. Pati din si Speaker Martin ay talagang binagsak ni Publicus Asia, ha? Ang greatness ni Speaker. Oh, sigurado yan guys, ha? Tatawanan ng mga DDS dito. Kukutsain na naman si Speaker. Sasabihin na, buti nga sa'yo, kulilat ka, tambaluslus. Sasabihin na naman nila yan, ha? Expected natin yan. Sabi dito guys, pahayag, 2023, end of the year, survey period, November 29, December 4, 2023, base sa 1,500 approvals and trust ratings and top 5 governments official. Agay, una-una. Sino pa ba dyan? Oh, yan, oh. Approval. Itong quarter 3, itong nakaraan, guys, ay 55% si Pangulong Marcos Jr. Ngayon po ang end of the year, ang kanyang survey ay 58. Ang approval yan guys, ang trust 47. O yan, umakyat din ng 48 ang trust ngayong taon, itong huling taon. Oh, wow, hindi kinaloka. Wala daw tiwala. Sus, sa dami-dami bang nagawa niya. Ayun no, katatapos lang ng mga ano guys. Yung isang project niya sa Nueva Ecija. Ang dami kaya. Mag-research naman kayo para may alam kayo, no? Hindi yung puro naniniwala kayo sa mga marites. Sabi po dito guys, kay Sara naman, yung approval niya guys, 62. Oh, itong nakaraan guys, yung quarter 3, 62%. Itong end of the year, bumaba mga base, 59%. And of course guys, nung trust ratings niya is 55. Ay tumaas itong nakaraan. Ngayon naman, bumagsak, 53%. Agay. Si Senate, kasi yan ang sinasabi ko eh. Kayong mga DDS, tigil-tigilan nyo yung mga kuda-kuda nyo sa social media. Kasi yung mga paninira nyo, nakikita kayo ng mga majority ng Pilipino. Yung mga pag-uugali nyo rin hindi maganda. Yung panlalait nyo, paninira nyo sa kapwa, lalo na kaya speaker at saka sa house. Hindi maganda yan, lalo na sa gobyerno, sinisiraan nyo kung ano pinagsasabi nyo. Weak leader na sinasabi nyo. Yan po ay malaking epekto yan sa performance ni sa pagkatao ni si Vice Presidente Sara Duterte. Yung mga pag-uugali nyo, ay nako, malaki ang ano niyan, ang magiging epekto niyan kay Sara Duterte. Kayo na mismo ang nagpapababagsak sa kanya dahil sa paninira nyo. Dapat tahimik na lang kayo, okay? Huwag na kayo magsalita ng salita. Talo nyo pa yung mga talo nyo pa yung puwit ng manok eh. Open close kayo lagi sa social media. O, di ba? Ngayon ang maingay kayo, pero nang nakaraan mga kakamping, maingay, binabanatan si Pangulong Marcos Jr. Ngayon kayo na naman. Okay, ayan si Senate President Mig Subiri, approval niya yung itong nakaraan, quarter 3. Ayan, agay. 43, no? And ngayon, end of the year, agay, ang kanyang approval, agay. 47, tumaas, so forth. Of course naman, ayan, ang trust niya is 33. And ang kanyang trust ratings ngayong magtapos ang taon, 35. Ay, tumaas ng 2. Agay. Ito naman po, si Speaker of the House, ay binagsak talaga ng pahayag si Speaker. Ayan, sige, magbubunyi ang mga DDS nito. O kung ano naman nasasabihin nila, sigurado yan, magkukomment mga yan. Sabi dito, approval ni Speaker, nakaraan 37. Itong end of the year is 36. Trust ratings niya, 29. Talagang binagsak ng publiko. So, napahayag. Yung end of the year, ayan. Ginawa nila 25. Di kayo naloka. Okay. And of course, ang ating Chief Justice na si Alexander Gismondo, yung kanyang approval rating is 36. Itong tapos ng taon is 37%. Ang trust niya naman is 29. Ito namang magtapos ang taon is 28. Bumaba ng isa. Agay. So, yun mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? Well, sa akin ang masasabi ko, basta ang importante, hindi nakukuha sa trust ratings or approvals or performance. Ang importante, nagtatrabaho po ang isang politician without kuda-kuda, no?
iwasan ang magiging palaaway sa social media, mga politician. Mahilig magparinig sa social media, hindi maganda yan. Sa isang politician, dapat focus lang sa trabaho. No? At katulad ni Pangulong Marcos Jr., focus lang sa trabaho, tahimik, gumagawa. No? Ay ganun dapat. Very humble na tao. And of course guys, tayo na po ang ano po ang masasabi nyo dito. But anyway guys, see you again on my next upload videos. Bye 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 and babu.